At ayun nga, katulad nga na sinasabi natin, another day, another Burautan sessions. At i-expose natin kung gaano kabobo itong bagong aso na itinalaga ni Bongbong Marcos bilang attack dog sa mga Duterte. Itong punyetang ito, unang araw pa lang, nagkakalat na ng tae. Hype na yan, nagtatae. Para ang ballpen na kahit hindi mo naman isinusulat, naglalabas ng tinta. Tanginan yan. Oh, at eto nga, mga boss, ang isang magandang nangyayari rito. Pagkumparahin natin kung sino ba ang mas matalino. Si Banat Bay ba na isang Banateros o si Claire Castro na isa ring vlogger pero walang laman ng kokote. Walang Diyo. Itong vlogger na ito, nabuhay ito sa pangbabatikos kay Rapi Tulfo. Nakakampi niya na ngayon, putang ina niyan. Kasama nung isang abogadong tanga rin, si Libayan, na wala nang ginawa sa buhay kundi banata ng mga Tulfo. Tapos ngayon, buti ito si ate kahit papaano. Kasi yun si Libayan kahit papaano, medyo nagkokomento siya in favor kay Sara Duterte sa impeachment. Pero itong ulaga nito, itong ogag nito, putang ina, die hard anti-Duterte to. Paano taga ABS-CBN pala to na talaga namang hindi papayag na ang isang aso na wala namang pangil pero puro rabies na katulad netong si Claire Castro ay basta na lang sisiraan ang legacy, sisirain ang mga Duterte. Hindi naman papayag si Banat ba? Itong ulaga na si Claire Castro sa kanyang press con na according to her, hindi naman pa dapat siya magbibigay ng mga statement dahil bida-bida siya, dahil siya nga ay nagpapasikat, gusto niyang tumagal sa posisyon. At alam niya na ang key to success is banata ng mga Duterte. In order for me to stay in power, to keep on getting salary from public tax or taxpayers' money, I need to attack the Dutertes. Kasi to please my bosses, I need to attack the Duterte. Yan ang malaking pagkakamali mo. Yan ang malaking pagkakamali mo kay Bongbong Marcos nga. Hindi kami takot, sa'yo pang kupal ka. Di lalabas lahat ng baho mo. Katulad nga ng sinasabi ko, 3 araw ka pa lang na nasa posisyon. 3 araw o 2 araw pa lang yata na nasa posisyon. Eto na, lumalabas na yung mga baho mo. Ang bagong highest paid attack dog ni Bangag Marcos Jr. Grabe naman tong gumawa nito. Sino ba to? Ang ganda ng record ng bagong PCO Undersecretary ni BBM. Baka lalo tayong mapahiya sa ibang bansa, sabi niya. Ito daw aling ito ay talagang iskandalosa. Sa sobrang iskandalosa at sa sobrang musang, eto, nakulong pa pala silang mag-asawa. Yan ang pinagmamalaki. Yan ang pinagmamalaki ng Marcos administration na bagong aso na babanat sa mga Duterte. Tangina, sigadun nga nadisbarnat lahat Hindi pa nakapuntos sa mga Duterte. Si Trillanes nga hanggang ngayon tain-tai pa din. Ikaw pa kayang kupal ka? Putang ina, isa ka lang normal na vlogger na anti-Duterte. Sa kaya, wala ka pa sa vlog mo, wala ka pa nga napapatunayan Ilan milyon na ba ang member, ang subscriber mo? Tandaan ninyo, taxpayers money ang ibinabayad para lang maging Duterte troll ka. Mantakin mo, ako nagbabayad ako ng buwis. Halimbawa, bumili ako ng alak kasi mahilig ako uminom, mahilig akong manigarilyo. Halimbawa, nagbayad ako ng syntax, ang laki-laki ng syntax. Napunta yung buwis ko sa sweldo mo, tapos ang gagawin mo lang, hindi naman tutulong sa bayang Pilipinas para yung maibsan ang pagmahal ng presyo ng mga bilihin, maitaas ang antas ng kalidad ng pamumuhay ng mga Pilipino. Mantakin mo, pinapasweldo ka para banatan mga Duterte. Asan ang hustisya dyan? Ang trabaho mo supposedly maghanap ng magandang ginagawang bagay
para sa bayang Pilipinas itong tolonggis na presidente natin. Tapos ngayon ang trabaho mo unang araw pa lang batikos kagad sa mga Duterte. Papasweldohin ka ng taong bayan. Sabagay, wala ka pang nakukuhang sweldo, pero sigurado may signing bonus na siguro yan. Pero wala ka pang so sweldo ka ng pera ng taong bayan, tas yun lang ang trabaho mo. Putang ina, ang sarap naman ng buhay nyo. Habang nagkakanda kuba-kuba ang mga Pilipino sa pagbabayad ng buwis, puta, dyan nyo lang inuubos yung pera ng taong bayan. Meron akong ipakikita sa inyo mamaya, ha? May ipakikita akong dapat problema ng taong bayan na solusyonan natin. Claire, ito, gusto ko lang makita mo, ha? Gusto ko lang makita mo, Claire, itong dapat na inaano natin, dapat na ginagawan natin ng malaking ano mo tawag dito, focus ba? O paano mo kaya ipagmamalaki ito, Claire, itong ano na ito, balitang ito? DOF. According to the DOF, the funds to be remitted to the National Treasury will finance urgent national projects. In Annex A of your compliance, dated November 8, 2024, pages 1 to 4, the OSG enumerated some of these projects, including route. Dahil lang. According. Yan. O ito po, itong usapin na ito, mga bossing, ito po yung oral argument. Ito po yung oral argument, mga bossing, sa diyan sa may Supreme Court. Ito na nga yung pagkuha ng ating pamahalaan ng pera sa gobyerno, ha. Kinuha ng ating pamahalaan ng PhilHealth, pera ng PhilHealth dinala sa sa national budget. Gigil na gigil tayo dito. Ang unang nag-expose nito, nagtatago na. Yung unang nag-expose nito, si Harry Roque. Nagtatago na ngayon. Sabi ko nga sa inyo, dito sa gobyerno na ito, kapag kabinatikos mo, binisto mo yung katarantaduhan, kakasuhan ka na sandamukal. Kaya yan, si Harry Roque nagtatago ngayon. Isa ito sa mga in-expose niya. Yung napakalaki, ilang bilyon. Ang kinuha nila sa PhilHealth, pera ng PhilHealth yun, ha? Hindi yun pera ng gobyerno, putang ina niyan. Ikaw bilang isang empleyado, naguhulog ka para pag nagkasakit ka kahit papaano mabawasan yung bill mo sa ospital. Hindi nga buong bill mo yung mawawala, mabawasan man lang. Oo, ganun nga ang tagal mo, mantakin mo, ha. Ako halimbawa, meron ka ng 20 years, di ka nagkakasakit. 20 years ka naguhulog sa hayop na PhilHealth na to. Minsan ka lang magkasakit, putya, hindi pa nila sagutin yung buong bill mo. Ang sasagutin nila, part lang nung bill mo, depende yan sa case rate mo. Ikaw ang naglalagay niyan. Hindi yan buwis. Hindi yan para siyang SSS contribution. Para siyang pag-ibig contribution. Ito, contribution to galing mismo sa sweldo natin. Hindi ito mandatory na parang tax na binabayaran natin. Hindi po siya, it is a mandatory contribution, pero hands off ang barangay tuloy. Hands off ang Pilipinas dyan. Bawal nilang hawakan yan. Hindi nila pera yan. Ang pera lang ng Pilipinas, yung taxpayers natin, collectibles natin, yun lang. Yung taxpayers collection, yung tax collection natin, yun lang po ang pwedeng i-allocate ng mga putang inang mga nasa pamahalaan. Hindi yung pera na pinaghirapan ng mga Pilipino. Puta, ganun ka magnanakaw tong mga pukin ng inanto. Pati yung pera natin na pinaghihirapan natin na dapat mapapakinabangan natin, putya yan, ninanakaw ng mga ito tapos zero budget pa yung ahensya. Saan ka naman? Paano ka magkakaroon ng magandang healthcare system kung zero mo ang PhilHealth? Di ba, kita mo? Kaya nila yung zero kasi nga yung malasakit center ni Bongo, malaki ang dependency dyan. O kung zero mo yan, ano nang paaasahan ni Bongo dyan sa PhilHealth niyan? Di wala na. O di pati yung magandang programa ni Bongo na malasakit center, wala ng pondo dahil nga binabawasan itong mga hayop na ito, dinadala kung saan-saan yung pera so eto, ang sinasabi dito itong itong isang Supreme Court Justice na si Justice Amy Lazaro Javier, tinatanong etong ating Solicitor General, kawawa to si Solgen. Ang hirap ng trabaho ni
Solgen Menardo Guevara, napakagaling nito nung panahon ni Duterte. Ang galing nito. Sa sobrang galing nito nung panahon ni Duterte, sumikat talaga ng sobra to. Ang husay nito dyan sa DOJ. Pero siya ang ginawang Solicitor General. So siya ang magiging abogado ng gobyerno. Abogado ng taong bayan laban sa mga kupal sa pamahalaan. So eto na ngayon. Nireklamo yung PhilHealth. Ngayon, dinidepensa niya yung ginawa ng gobyerno. Hindi naman siya may kasalanan yan. Hindi naman siya kumita dyan. Sila lang naman ang nagnakaw dyan. Pero nadadamay si Menardo Guevara dahil siya yung tumatayo bilang counsel ng pamahalaan natin to justify itong mga kabulastugan nila. Huling-huli sila sa akto dito. At awang-awa ako kay Menardo Guevara because ang galing nito na tao. Menardo, ang husay mong tao, hindi mo kailangan ng posisyon na yan. Ang husay mong tao, hindi mo dapat ipagtanggol yung mga kawatan. Huling-huli kayo dito eh. Sobrang galing mo na pero nahuli pa rin kayo na nagsisinungaling kayo dito. Panoorin ninyo to. Kahindik-hindik itong nangyaring ito sa Supreme Court. To the DOF, the funds to be remitted to the National Treasury will finance urgent national projects. In Annex A of your compliance, dated November 8, 2024, pages 1 to 4, the OSG enumerated some of these projects, including routine maintenance of national roads, the Panay Guimaras Negros Island Bridges, or the PGN Bridges project, and payment of right-of-way. These... Nagets nyo. Yung pera daw na kinuha sa PhilHealth, kasi sabi natin, saan nyo dinala yung pera? Bakit nyo nilagay sa national budget yan? Saan nyo nilagay yung pera na yan? According to their defense, nalagay po yung pera na yan sa mga projects na yan. Routine maintenance of national roads. Panay Guimaras Island Bridges. PGN Bridges Project. Ayun na pa yan. Panay Guimaras Negros Bridges. And payment of right-of-way. So yung pera ng mga para sa magkakasakit, nila sa mga infra. Sa mga infrastructure. Putang ina nyo talaga. Nasaan yung Maharlika Investment Funds? Na kinuha yung bilyon-bilyon din, sabi ninyo, doon kayo kukuha ng pera para sa mga infra. Bakit? Pati yung pera nung may mga dapat sa may sakit, kinukuha nyo pampagawa ng tulay, putang ina nyo talaga. Ibang klase talaga ang kahayupan nyo. Pakinggan pa natin kung paano sila mapapahiya din eh. Are all construction projects, Mr. Solicitor General, correct? Not all of them, Your Honor. Some of them pertain to health projects. No. Health project? Paano naging health project yung tulay? Paano naging health project yung right of way? Paano naging health project yung maintenance of road? Utang ina, sabi ko nga sa inyo yung maintenance of road. Di ba dito sa Pilipinas, maayos pa yung kalsada, binubutas na? Para magka-project at magka-budget sila. Ganun ang gagawin dyan sa pera. At according to the Solgen, ganun ang ginagawa sa pera na kinuha dyan sa PhilHealth. Pinang-aayos ng kalsada. Anak ng tinapay. Para yan sa health eh. Okay lang sana kung kinuha mo yan, dinala mo yan, pinambili mong mga gamot para sa matatanda. Hindi. Mantakin mo kinuha mo para galing sa health, dinala mo sa construction. Utang inang yan. Anong klaseng utak yan? I'm talking about the routine maintenance of national roads, the PGN Bridges project, and payment of right-of-way, correct? In a sense, they are ordinary expenses. They expenditures. pertain to construction projects of the government, correct? Infrastructure. Yes. You can call it that. Infrastructure projects. All right. With respect to the PGN Bridges project, per DBM's budget of expenditures and source of financing FY 2024 report, the PGN
Bridges project appears to be fully funded by the Export-Import Bank of Korea in the amount of 174.49 billion plus. Is there an urgency to transfer the PhilHealth funds when the project is already fully funded? Your Honor, this is a matter really of delving into the wisdom of the legislature in allocating funds. Yes. So while funding a project that is already fully funded under the category of unprogrammed funds. I didn't quite get the Programs. question, Yes. Your Honor. Pardon me. Yes. Export-Import Bank of Korea has loaned the Philippines 100 Oh, anong sinabi kanina? Anong sinabi kanina? Funding. Meron daw mga bossing. Ito, balik natin na. Ayan, oh. With respect to the PGE and bridges, per DBM's budget expenditures and source of financing fiscal year 2024. GAA ito, ah. Yung PG and bridges ay funded na ng Export-Import Bank of Korea, 174 billion. So may budget na inutang natin dito sa bangkong ito. Putang ina, bakit kumuha pa rin kayo sa pera ng mga Pilipino at nilagay ninyo dito sa tulay na to? Ano to, 2 tulay? Unang-una sa lahat, putang ina, itong mga tulay na to, hindi pa to nagsisimula. Hindi pa to na itatayo. Binondohan galing sa GAA ang pondo inutang sa ganitong bangko. Hindi pa nagsisimula, putang ina, naubos yun na yung pera? Kumuha na naman kayo sa PhilHealth? Asan yung pera? So, nasaan yung inutang natin na pera sa Korean Bank? Saan napunta yun? Inayuda nyo? Putang ina, malversation yun. Kasi kung pera na para dito, ginamit nyo sa iba. Malversation ng public funds yan. Sino na naman ang gumawa niyan? Sino na naman ang gumalaw ng pera na yan? O, para kumuha tayo ulit ng pera sa pera ng Pilipino to, hindi nyo pera to. Hindi to, it's not even taxpayers' money. It's the money of the employees of the Philippines. Lahat ng mga empleyado ng Pilipinas, pera nila tong PhilHealth. Kinuha nyo, nilagay nyo doon sa tulay. Sa GAA, may budget na yung tulay galing sa inutang natin sa Korea. So, nasan yung mga pera na yan? 174 billion. Saan nyo na naman dinala? Hayop kayo talaga. Diyos mio. Correct. Infrastructure. Yes. You can call it that. Infrastructure projects. All right. With respect to the PG and Bridges project, per DBM's budget of expenditures and source of financing, FY 2024 report, the PG and Bridges project appears to be fully funded by the Export-Import Bank of Korea in the amount of 174.49 billion plus. Is there an urgency to transfer the PhilHealth funds when the project is already fully funded? Your Honor, this is a matter really of delving into the wisdom of the legislature in allocating funds. Yes. So while funding a project that is already fully funded under the category of unprogrammed funds. I didn't quite get the Programs. question, Yes. Your Honor. Ayan o, funding a project that's already fully funded. Putang ina, may pondo na pinupondohan nyo pa. Putang ina, mga magnanakaw kayo. Mga hayop kayo. Tapos sasabihin nyo, Boss Dada, huwag kang mura ng mura. Boss Dada, huwag kang para ka hindi magmumura ng ganyan. May pondo na yung tulay. Putang ina, kinahanapan nyo pa ng pondo. Saan nyo dinala yung unang pondo niyan? Ayan o, is there an urgency to transfer the PhilHealth funds where the project is already fully funded? O diba, in Tagalog, bakit tayo maglalagay ng pera sa bulsa nyo? Punong-puno na nga yung bulsa nyo.
Ang ganito katarantado ang mga gumagawa ng budget natin. Ganito kagarapal, ganito kakriminal. Etong mga nagmamanipula sa budget natin, tapos putangin na nyo, ang hihiring nyo sa Kongreso kami, vlogger ang ipapatawag nyo sa Kongreso. Samantalang kayo mismo, putangin na nahuhuli kayo sa mga bibig ninyo. Yung pera ng PhilHealth, kinukuha nyo pangpondo doon sa isang tulay. Una, hindi pa gumagalaw yung project. Hindi pa nagsisimula. Pangalawa, nakakuha na kayo ng pondo sa isang bangko, nakautang na kayo 174 billion. So ano nangyari? Sisimulan nyo na yan, naubos nyo na yung pera. Kaya kumukuha kayo doon sa PhilHealth. Tanginan yung sasama ng mga ugali nyo, hindi wala kayong kabusugan? Wala kayong kabusugan dyan sa Congress? Hindi kayo nahihiya sa sarili nyo? Nabatikos kayo ng batikos kay Inday Sara? Batikos kayo ng batikos sa mga Duterte? Tapos ganito pala kahayop yung mga pinaggagawa nyo sa Pilipinas? 125 million ni BP Sara, putang ina niyan. Ito 174 billion na napondohan na 2025 na ngayon. Hanggang ngayon hindi pa nagsisimula yung project, putang ina. Nasaan na yung pera na yan? Tapos ang masaklap nito, 2024, same year. Same year, umutang kayo sa isang Korean bank ng 174. Isang taon lang nakurakot nyo na yon para kumuha na naman kayo same year dyan sa PhilHealth. Para ulit sa mga tulay na yan. O ang tanong, 2025 na ngayon, ginawa na ba yung tulay? Nasimulan na ba yung tulay na yan? Kahit man lang groundbreaking, meron na yan. Wala. So putang ina nyo, ngayon taon na to, kukuha na naman kayo, sigurado. Oo, hanggang sa siguro matatapos ng termino neto ni Ngiwe, hindi pa na itatayo yung tulay na yan, pero puta nakuha nyo na yung pera. Mga walang hiya. Mga hudas talaga kayo, mga kawatan. Oo, walang ibang ano nito. Walang ibang paliwanag dito. Kasimple-simple ng tanong. May budget na, kumbaga, pinabili kita ng adobo. Binigyan kita ng pera pambili ng adobo. Ba't nang hihingi ka na naman ng pera pambili ng adobo? Anong ginawa mo dun sa unang pambili ng adobo? Wala namang adobo na dumating. Tapos nang hihingi ka na naman ng pambili ng adobo? Utangin na ka, siguro nagsasyabu ka. Diba? Kasimple-simple eh. Oh, diretso. Pardon me. Yes. Export-Import Bank of Korea has loaned the Philippines 174.49 billion plus. Is there an urgency to transfer the PhilHealth funds when the project is already fully funded? Your Honor, I think one consideration by the Congress in doing so is a determination of when a project is already implementable. So if a project that has already been identified and sufficiently funded is considered to be non-implementable for the given fiscal year, then I think it is the decision of the Congress in the exercise of its policy or wisdom, so to speak, to move it to the unprogrammed appropriations in the meantime. Yes. All right. So, has the government moved this amount? In the meantime, sinabi niya na doon? I think it's the decision of the Congress in the exercise of its policy. So, nilalaglag niya Congress dito. So, ayaw niyang sagutin yung tanong kung anong nangyari doon sa pera ng bangko, ng niloan sa bangko ng Korea. Hindi niya alam. Sabi niya, nasa Congress yan. Bahala ang Congress magpaliwanag dyan. O, Adjong Gutierrez. At saka sino to? Yung mataba na na congressman ng La Union. At saka ito si Asidre o Chua. Putangin na nyo, ito dapat hinihiring nyo.
Ito dapat ang pinapaliwanag nyo sa tao. Saan nyo dinala yung 174 billion na inutang nyo noong 2024 sa bangko? Tapos hindi naman nasimulan yung tulay. Nasaan yung pera na yan? Abante! Abante! Yung malaki mata. Sino yun? Yung laging galit na congressman. Tsaka itong yung congressman ng Antipolo. Luis Tre, sama na kita. Bakit ito hindi nyo maipaliwanag? Saan nyo dinala yung perang inutang nyo sa bangko noong 2024 para gawing tulay? Na hindi natapos yung tulay, same year, hindi nga nagsimulan, kumuha kayo ng pera sa kumuha ng pera sa national budget. Tapos ngayon, 2025, tangina, baka nandiyan dyan sa GAA nyo pa din yung proyekto na yan, ha? Ba, nasa GAA nyo pa rin yan. Tingnan yung maigi. Yung mga magagaling mag-research dyan na DDS. Paki-check nga kung itong GAA 2025, nandiyan pa din yung Panay Negros Guimaras tulay na yan, yung bridge na yan. Kung nandiyan pa rin yan, putang ina nyo, 3 budget para sa isang tulay na hindi pa nagsisimula. Paki-check ng maigi. Tingnan natin. So it is the Congress, sabi nga niya, yun daw Kongreso ang may say. Patungkol dyan sa mga budget na yan, di daw niya masagot. Yes, all right. So, has the government moved this amount to the unprogrammed funds of the government? Halimbawa, may budget para dito, di ba? May budget para dito sa tulay na to. Hindi pa masisimulan yung tulay na to. So, ang gagawin natin, yung budget na allocated dyan, ilagay muna natin sa mga unprogrammed funds. Yung mga hindi pa nagsisimulan na budget, ilagay muna natin dito para pag may emergency, kukunin natin. Ganun na, ganun yun. Kaya tinatanong ni Madam, nilagay ba to sa unprogrammed unprogrammed funds? At kung inilagay ito doon, ano ang reason why? Bakit in-unprogram itong project na to? Halimbawa, yung mga project ni Duterte sa Mindanao, in-unprogram nila. Tinanggal nila sa priority ng gobyerno. May pondo na yan, may budget na yan. Yung budget na yan, kukunin nila, kung nagsimula na yan, kukunin nila, ilalagay nila sa iba. May reason kung bakit nila ililipat sa unprogrammed funds. Ngayon, tatanungin natin sila, ano yung reason? Sige, pasok. There are this Export-Import Bank of Korea loan, has the government moved it to unprogrammed funds? We will have to check on Yes, that. please check on that. Yes, whether that has been actually transferred only or removed altogether. Yes. Because there were certain removals made by the Congress in the... Congress na naman. So, Congress ang nagtatanggal, naglalagay sa National Treasury. Tapos, anong ginagawa nila? Baka yan yung mga pinang-aayuda nila. Baka yan yung mga pinambili nila mga bulletproof na mga sasakyan nila. Yung mga Rolex nila, baka galing dyan. Yung mga Patek nila, baka galing dyan. Hindi ba? So, hindi alam kung bakit. Hindi alam kung paano na ilipat ba sa unprogrammed funds yung niloan sa Korea. Hindi alam, Hindi alam. Tanungin nyo yung mga congressman. Adjong! Lahat ng mga congressman, kayo na sumagot. Saan yung dinala yung pera? At kung sakaling inilipat nyo, anong dahilan? At nasaan na yung pera na yun? Nandoon pa ba yun sa pinaglipatan? Baka puta, nilipat nyo yan sa mga bulsa nyo, ha? Nagtatanong lang, ha? Kasi si Guevara, di niya alam sagot. Lagi sinasagot ni Guevara, pag hindi niya masagot, baka nasa mga congressman yung pera. O kaya sila nakakaalam. Dapat pinapatawag dito yung mga congressman, eh. Tapos ang may hearing, vloggers. Tangina, wala nang session ang Congress, pero ang mga vloggers may session pa din. Di ba dapat? Tangina niya. Tingnan nyo kalokohan ninyo, kahayupan ninyo sa pagpapatakbo ng pera ng Pilipinas. Puta, sabi ko nga sa inyo, kung si Pastor Apollo Kibuloy mapunta rito, wala nang ganito. Itong mga pera na to, mapupunta talaga yan sa mga proyekto na yan. Grabe, ha? At saka ang mahal. Ang mahal ng project, 174 billion para sa isang tulay. Pucha, alam nyo ba na 3 billion lang para makapagpatayo ka ng ospital na na high-tech? 3 billion, mantakin mo, 174 billion, bilangin nyo, ilang ospital yan?
Ilang mega hospital sana ang nagawa niyang 174 billion. Ang masaklap, hindi na nga nagawa na ospital, hindi pa nagawa na tulay, nawawala yung pera. O ngayon, kami ang may kasalanan. Ngayon, galit na naman kayo sa amin. Putangin na itong mga Duterte na to talaga. Ang gagaling masyado, nahuhuli yung mga kabulastugan natin. Putangin na gumagawa kayo ng kasalanan tapos nagagalit kayo pag sinisita kayo. Huwag kasi kayong gumawa ng kademonyuhan. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuurungan. Dahil bayan muna, bago ang sarili. Bago ang sarili. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Banateros ang sigaw, katotohanan ang laban. Sa harap